sinasabi natin na ang Bataan is the Dubai of the Philippines. So isa po ito sa mga proposal po ng Philippine Coast Guard na magkaroon po tayo ng oil response facility in Bataan. Napapanahon na ang pagkakaroon ng oil spill response facility sa Bataan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na makakatulong ito upang agad mapigilan ang banta ng oil spill, lalo na kapag may lumulubog na barko. Nandyan po yung ating mga terminals, yung ating mga ports na pwede pong pagdaungan ng ating mga barko kung saan kapag may mga ganitong insidente, mas mabilis, mas epektibo at mas may capable po tayo na magresponde sa mga ganitong pangyayari. Nitong Hulyo, magkakasunod na lumubog ang motor tanker Terra Nova, MTKR Jason Bradley, habang sumadsad naman ang MV Merola 1 sa Bataan. Pebrero 2023 naman nang lumubog din ang motor tanker Princess Empress sa bahagi ng Nauhan Oriental Mindoro na naging sanhi ng malawakang oil spill. Kung ikukumpara sa 2023 incident, sinabi ng PCG na mas mabilis ngayon ang kanilang pagresponde nang lumubog ang MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. 30 minuto mula nang matanggap ang distress call, na-rescue agad ang 16 sa 17 crew ng barko. Naharangan din agad ang pinaglubugan ng barko, kaya hindi na lubhang kumalat ang karga nitong 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil. This is not like the Mindoro incident po na makikita mo yung mga langis. Napakadami po sa dalampasigan. Pero ito po, na-contain po agad natin. This is in proper coordination and assessment by the national government and the response of the Philippine Coast Guard. And in coordination din po ito sa ating mga stakeholders. Ngunit paniwala ng PCG, mas mapag-iibayo pa ang pagtugon sa ganitong uri ng insidente kung may sariling oil spill response facility na kumpleto sa gamit nang hindi na aasa ang Pilipinas sa tulong ng ibang bansa. Samantala, naging matagumpay ang isinagawang testing ng oil siphoning sa MTKR Terra Nova. Ngunit 800 liters per hour lamang ang kayang mahigop, kaya ang inarkila nilang Salvor Company bumili pa ng pump mula sa Singapore para mapabilis ang isasagawang operasyon. Sa ngayon, 4 sa 8 cargo oil tankers ang na-hot top o nalagyan ng tubo. Inaasahang sa susunod na linggo ay mauumpisahan na ang full-scale siphoning operation. So may nakuha na po tayo na 2,433 liters for the testing nito pong equipment, which is ginawa po natin on the past 2 days. So upon the installation po nitong ating hot topping ay yun po na agad yung ating ginawa. And then we are waiting for the additional pumps para po dito sa 8 COTs, cargo oil tanks, para po ma-check po natin at mas mapabilis pa yung paghigop po ng langis. Kapag natapos na ang hot topping sa lahat ng tangke, sabay-sabay na ang gagawing paghigop sa langis upang mapabilis ang proseso. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.